Magandang umaga po, mga kababayan. Pang-15 araw po ngayon ng impeachment trial ni Sara Duterte. Bago yan lahat, pag-usapan natin ano bang assessment natin. Pinaka-overall analysis hanggang ngayon, natapos ang Article 4, tapos ito naman ngayon, Article 1, wala pa rin. Wala pa rin ebidensya na may testigo na nagsabi nagturo kay Sara. Kagaya sa pera, walang nagsabi na nakita na Sara na nagbulsa. Panay katang-isip lamang at opinyon ng mga kalaban na dahil hindi naayos ang pagpapaliwanag ay nanakaw na kagad. Bullshit opinion, pinakabubong opinion. Anyway, pakinggan muna natin itong ating awit ng ating tinatawag na channel. Ay, magandang umaga kay Julie Abakahin. Diyan sa Buena Vista, Agusan del Norte. Sa Pilipinas, Mapya Kapipita kay Uncle Mapa Ingkong Binago ang Nanos Kamba. prinsipyo kapag Mapya Kapipita Bambu kay Commander. Mga Imailip, Ago Imailip, mga botante sa mga UBGP, yun ang Bangsamoro Justice Party. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, lalo na hindi sa siya alin Balut ng Island, sinumang Tarangani. mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw, Mag-ingat sa baha, mag-ingat sa ulan kasi hanggang ngayon may ulan pa rin. Ano ba may bagyo pa narating na bago? siya ang nandyan. Bawat piso, Bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yes. We are now going full throttle. Okay. Cambia diretso. Ito po ang ating pag-usapan ngayon. Ano na ba yung status ngayon? Generally speaking, to put context to my story right now, ay wala pa ring ebidensya na naipresenta na matatawag mo na hindi kayang tanggihan ng mga senador na bubuto kung guilty ba o hindi si Sara. Tandaan niyo po, habang nagsasalita tayo, nag-usap tayo ngayon, tandaan niyo po, 16 na boto ang kailanganin para sasabihin convicted si Sara Duterte. Ang sigurado, hindi naman sigurado, mayroon pang leakage dyan. Ang 16 ay pwede nilang kukunin sa 13 lamang. Sino ba yung 13? Yan pinamumunuan ni Win Gatchalian. Pero mga tanong ni Win Gatchalian ni puro neutral eh. Ang ganda nga ng tanong kahapon. Sinabi niya, ikaw sa witness, sa testigo na taga-kuwa, na may 4 na confidential fund, 4 na quarter ang binigay. Yung binigay ang 3 quarters, ibig sabihin quarter po, 3 buwan. So, first quarter is January, February, March. Tapos, April, May, June. Tapos, July, August, September. Yan, 3 quarter. Kinumpirma ni Auditor Del Ocampo, siya, Silene Del Ocampo, ang 375 million, kasi kada quarter 125 billion, ay automatic dinisallow. Hindi man ang dumaan sa suspension. Alam mo, yung normal na proseso sa auditing, ang una, pag may kulang ka, may problema ka sa mga resibo binigay mo sa COA, ay sasabihin, notice of suspension mo na. Bigyan ka ng pagkakataon magpapaliwanag. Itong 3 ito, automatic notice of disallowance. Pangdulo yun. Ang notice of disallowance, ang rason, sapagkat nung nakuha ang pera mula sa bulsa ng ating bayan, ay ibinigay kaagad ng Special Disbursement Officer doon kay Colonel o Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica. At si Raymond Dante La Chica na po ang namahala kung paano ipamimigay ang pera sa mga confidential information procedure nila. Ganon din sa pangalawang quarter, yes, welcome. Kay Colonel Dante La Chica din. Tapos sa pangatlong quarter, kay Colonel Dante La Chica din, sa utos ni Sara, ibinigay ng Special Disbursement Officer kay Colonel. So, because of that, hindi na dumaan sa notice of suspension, diniretsa na sa notice of disallowance. Nevertheless, ang estado ngayon yan, o status, mas maganda pa ata status, mas naintindihan pa ni Ben Reclamador kung ang status. Yung status ay pinapa within 180 days, 6 months. So ngayon, hindi pa nakapagsampa ang Office of the President ng kanilang petition o di kaya petition for review doon sa in-bank ng COA. So nevertheless, the truth of the matter is, hanggang ngayon, wala pang final decision na dapat
ibalik na yung 375 million na katumbas ng 3 quarters. So tandaan nyo, ang naging dahilan ay dahil dinirekta ng Special Disbursement Officer kay Dante La Chica na siyang head ng Intelligence Operations ng Office of the Vice President. Okay? So yan pong sagot sa iyo, Sir Ben Reclamador. Si Dante La Chica po ay siya yung hepe ng Intelligence Operations ng Vice President's Office. Kasama siya sa kapangkalahatan na opisina, kung tawagin mo ay Philippine Presidential Security Group. Yan. Kasama sila, may mga Marines dyan, may Police, may Army, yan, kasama sila dyan. At yung Army Colonel na ito, sila Chica, naka-assign siya doon sa Office of the Vice President. Ang isa naman naka-assign doon sa Office of the Secretary ng Department of Education dati na si Colonel Dennis Nolasco. Okay? So ngayon, ito ay dinisallow dahil dinirekta. Kasi daw may batas sa Joint Memorandum Circular na dapat ang Special Disbursing Officer ang maghawak ng pera. At yun ang mamimigay sa kung sino-sino ang dapat bigyan. Eh ngayon, ang Special Disbursing Officer daw nakalagay dyan kasi ang rason, bago ka i-appoint na Special Disbursement Officer, Ben Reclamador, magbibigay ka ng bond na kung sakasakaling may mawala sa perang hinahawakan mo, yung bond, yun na magbabayad sa gobyerno. Doon kukunin. Maliban na yun sa mga parusang kulong. So ngayon, nagtanong si Senator Win Gatchalian, bakit naman? Ano naman ang ginawa nyo sa 125 million na pera na binigay noong December 20, 2022 for, kumbaga, last quarter sa Office of the Vice President? Ano ba nyo? Dinisalaw ba nyo? Hindi. Sabi may double standard. May double standard itong kuwa. Yan po ang nangyari. Tinanong ni Win Gatchalian. So yung mga tanong ng Senate President, mabigat yon. Nakatatak yun sa utak ni Lito Lapid. Nasabi niya, si Presidente mismo hindi makapaniwala sa ganung ginawa niyo. The unfairness. So yan, number 1. Number 2 na issue dyan ay sa ngayon na completely na demonish ng cross-examination ni Attorney Christine Ferrer na graduate ng Ateneo de Davao University College of Law na napatunayan niya na hindi pala ang confidential fund, hindi yun ang ginamit sa mga events kagaya ng pamimigay ng ayuda, pamimigay ng libreng sakay, pamimigay ng bangko, pamimigay ng lamesa, lahat ng Christmas party. Ang mga yon na pondo para doon sa Christmas party ayuda, galing yun sa sariling pondo, hiwalay na pondo. Ano ngayon ang papel ng confidential fund yan? Ang naging papel po na patunayan, umamin itong mismong auditor na bias. Siguro taga-Baguio siya. Hindi ko naman, taga-Baguio din si Ruben. Pero patas na si Ruben. Ito, taga-Baguio to si State Auditor Silene Del Ocampo. Sabi niya, hindi daw pwede. Pero nang huli, nalaman na ang totoo pala, yung pundo para sa confidential fund, Rosalie, ginamit sa advanced na pag-surveillance, pag-gather ng informasyon, baka sakaling may threat na assassination attempt laban kay Sara, bago si Sara pupunta sa lugar kung saan man yan sa parte ng Pilipinas na mamimigay para sa Christmas party, sa mga ayuda, sa mga magnegosyo taday, sa mga pagbibigay ng tupad, pagbibigay ng lahat ng mga proyekto ng gobyerno. So, hindi po ginamit ang pondo
doon sa pamimigay. Kundi ginamit ang pondo sa pag-secure. Siguraduhin mo na walang assassination attempt. Nasukol itong prosecution sa issue na to. Nakukumahog. Na-shock si Kapunan, kitang-kita kung shock sa kanya, ginagamit ng pa-joke-joke eh. Pero na-shock siya. Na-shock siya in the sense na nagtatanong sa ngayon, di ba yung Office of the Vice President, meron na silang grupo dyan na naka-assign galing sa Presidential Security Group? Di ba sila na lang pwede na gumawa ng diskarte na maghanap ng mga informasyon kung may assassination attempt ba kay Sara sa mga lugar na pupuntahan? Di ba may advance team naman yan? So gusto palabasin ni Kapunan, kung sa Ilonggo pa, kapunin mo yan eh. Kapunin, kung lalaki, putulan ng it-it. Kapun. Pero ang totoong kapon is kagaya sa manok, kapunizing the chicken, the rooster, ay tanggalan mo siya ng reproductive organ para hindi na mga manganak. Yan ang ibig sabihin kapon sa manok. So anyway, gusto niyang patunayan na hindi na kailangan magkaroon ng hiwalay na pundo para sa paghahagilap kung may impormasyon na may assassination attempt pa o may threat o pabumbumbahan ba yung event. Yan ang gusto niya palabasin. Pero, siyempre, malalagayan sa isang malaking tanong na mahirap din sagutin. Pwede bang dapat maghiwalay o hindi? Kung ako naman tanungin mo, sigurista ako. Kung ako ang Vice Presidente, sigurista ako. So, to be sure about it, ay constitutional crisis din natin yan. Kasi ang Vice Presidente, hinalal ng buong bayan. So, national interest kung may mangyari sa Vice Presidente. Kaya, tama lamang na magkaroon pa ng hiwalay na pondo para mangangalap, mag-surveillance. Baka may iba pang gustong bumanat kay Sara Duterte. O di kaya gusto manggulo at tapunan ng Granada kung anong incident. Yan po ang nangyari dyan. So, ibig sabihin, sa punto de vista na kung kailangan pa hindi, lumalabas na nasukol sila. Nagsurrender si Kapulan. Kasi hindi siya magtatanong niya, kung hindi siya sumuko, yun pala ang palabas ng mga viral na mga statements ng mga nag-akusa labang kay Sara. Kasi si Sara tahimik lang. Ay ginamit ang confidential fund, pamimili ng merienda, pamimigay sa... Mali. Mali. So, yan naman sa issue na yan. So, dalawang issue na tackle natin, lumalabas po sa pagtatanong ni Win Gatchalian ay wala na, naklaro na may double standard ang kuwa. Sunod, sa pundo, hindi po ginamit sa mga events na mga kagaya ng pamimigay ng regalo. Ulitin ko lang dyan, siguro, alam niyo na yun. Meron pang isa na pag-usapan natin sa confidential fund pa rin. Tinanong naman ito si Senator Lacson. Ano bang klase niyan kung may dalawang proseso ang audit? Una, kung hindi makapasa ang inyong resibo, ay gagawin lang notice of suspension. Bibigyan ka ng pagkakataon ng paliwanag. So, ang nangyari, suspension dun sa unang confidential funds at 125 million. Suspension lang yun kasi pinapaliwanag pa si Sara. Ang pangatlo, yung 2023 na budget, first quarter, second quarter, third quarter, sinabi ko kanina, automatic, ginawa lang notice of disallowance. Sabi ni Lacson, wala bang due process dyan? Sabi ni Senator Lacson, kahit antay-Sara siya, nakikita mo naman ang pagiging patas ni Lacson. Dapat dadaan, pagbigyan niyo muna na, kasi lumalabas sa totoo, tamang observation. Kung sa korte may due process, bakit kayo walang due process? Yan po ang napuntos doon. So anyway, may karapatan pa naman si Sara na umapila doon sa NBank. Yan ang NBank, yan po yung pamunuan mismo ng Commission on Audit na kung saan andyan yung chairman at saka yung members ng Commission on Audit. Commissioner, kumbaga. So, sa 6 months, hindi pa naubos
ang 6 months sa ngayon. October pa daw matatapos yung 6 months. Kaya yan pa, doon pa lang sila magsasampa ng tinatawag na motion at ng petition for review. Okay? Tapos ang status naman din sa unang 73,287,000 na sa first quarter ay isasampa na rin ang petition for review sa Supreme Court. Sa madalit sabi, wala pang final sa mga usapin patungkol sa audit ng confidential fund. So, antay naman natin mamaya ang pangatlong testigo ng prosecution at ito pa'y taga-kuha pa rin. Mayroon pang isang taga-kuha. So, yung dalawang kuha na una, si Attorney Wamil ang isa. Tapos, ang pangalawa, si CPA Sailin Del Ocampo. So, pareho sila na walang naipaliwanag para makita na nagnakaw nga si Sara Duterte. Punta tayo ngayon sa sa mga envelopes. Envelopes, yan po ay sa Article 3. Lumalabas, habang ngayon envelopes, pinag-uusapan ay mukhang i-withdraw ng prosecution. Kasi mukhang talo sila. Bakit? Alam mo ulit kung bakit natakot sila? Kasi nagsalita si Sara, yung envelope na yan binigay ni Lisa Marcos. May video ako. Nag-video, message pa si Lisa Marcos. Di, malalaman ng bayan na si Lisa Marcos nagpabigay ng mga envelopes. Sabi mo, DepEd, binigay ko sa DepEd. Yan ang katotohanan dyan. So, mukhang i-withdraw nila ang Article 3. So, mamaya, siyempre siguro, bago natin tirahin yan, ay pag-usapan muna natin ang grave threats. Yung grave threats, Article 4 yon, pero inuna nila presenta. Ang nangyari dyan, to make a shortcut, ay naipresenta nila yung portion o bahagi ng video, isang video ng pinaglalabanan nila, parehong video pa. A video recording that has the length of 2 hours and 26 minutes. Sa gitna lang siya, pinisinta ng prosecution na kung saan nare-record ang salita ni Sara, sasagot niya kay Princess Maui na nagtatanong ano ang reaction mo sa Operation Romanov na kung saan papatayin ang lahat ng member of the family ng mga Duterte. Yung sagot ni Sara doon, na iyon ang pinisinta na ebidensya ng prosecution, ay huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na akong tao na papatay kay BBM, kay Lisa Marcos, at saka kay Martin Romualdez kung ipapatay nila ako. Ganon. So may grave threat ba yan? I'm sorry folks, there is no such thing as a crime as that na ang condition ay kung papatayin mo ako. Bakit? Kung kakasing, sino bang kinakasuhan ninyo? Sino kinasuhan nila, Lay? Si Sara. Paano niyo ikukulong si Sara kung patay na si Sara? Aber, nakapakabubo naman ng Department of Justice na to. Wala po sa libro ng Criminal Code yan, sa Revised Penal Code. Napakahigpit pa naman ng Revised Penal Code ng lahat ng criminal law. Pag sinabi mo po, penal laws, that is already a doctrine around the world that every doubt in the law and in facts about criminal cases, this shall be resolved in favor of the accused. Ang tawag sa doktrina na yan, in dubio pro reo. In doubt for the accused. Ganon yun. May doubt kung may grave threat ba? Wala. Pangalawa, hindi siya pwedeng tanggapin kasi nagdesisyon na po sino to? Si Conchita Carpio Morales nung siya Justice ng Supreme Court sa kaso na sinampa laban kay Binay, kay Vice President Binay. Ang desisyon ni Conchita Carpio Morales, hindi mo pwedeng kasuhan ang isang impeachable officer
ng kasong kriminal. Pagka ang kasong kriminal na kung matalo ang kinakasuhan mo ay magdudulot ng utos na tatanggalin sa opisina o di kaya suspindihin sa opisina. Ang tawag namin dyan na mga aral sa batas, mga accessory penalties. So if there is any accessory penalty with regard to the office of the person charged or with regard to his right to hold public office, ay hindi mo pwedeng gamitin laban sa isang impeachable officer. Bakit? Anong rason? Nakalagay po yan sa ating Section 2 ng Constitution, Article 11, Section 2, na nagsasabi ang impeachable officers ay mga sumusunod: Presidente, Vice Presidente, Chief Justice ng Supreme Court, Justices ng Supreme Court, lahat ng commissions natin, kagaya ng COA, COMELEC, CHR, at saka Commission on Audit. Tapos, Office of Ombudsman. O yun lang. Matatanggal lamang sila o sanction base sa impeachment lang. So, ang criminal case ay hindi impeachment. Kaya, automatic, mga bubo na taga-Department of Justice, automatic, mababasura ang kaso yung grave threat. Bakit po? Sa grave threat po, pag binasa mo po ang tinatawag na Revised Penal Code, ang nakasaad dyan ay may parusang accessory penalty na suspension from office. Suspension from office during the term of the sentence. So kung masentensya si Sara, hindi siya pwede suspindihin kasi nga impeachable officer siya. Ngayon, kung ang penalty is 6 years and 1 day, di lalong temporary absolute disqualification, tanggalin niya siya kagad automatic, saka perpetual special disqualification from the right of suffrage. Automatic, tanggalin na kagad siya sa pagka-vice presidente, which is, hindi pwede. Kasi matatanggal mo lang vice presidente sa pamamagitan lamang ng impeachment. Wala nang iba. Ganun nga. Sara, Sara, wala nang iba. Okay. So, yan po ang status ng ating impeachment trial as we enter day 15. Pakinggan muna natin itong sinasabi nila patungkol sa bagong kaso. Kasi kung sa isang banda, na-interpret ko rin kung bakit meron ng impeachment, nagsampa pa kayo ng kaso. Ito po ay nagpapakita ng kahinaan ng ebidensya ng prosecution. Kaya nagkaso sila para magkaroon ng impresyon sa mata ng mga ordinaryong Pilipino gaya ni Merjan Destresa na talagang maldita si Sara. Pakitingin nga sa kwento. Itaka ko sa bag ko. So, yan ang gusto na sabihin. Pero wala rin. Madidismiss din. Hindi pwedeng tanggapin ng korte ang kaso. Nakapag-desisyon na po si Conchita Carpio Morales as Justice ng Supreme Court yan. Kaya hindi po pwede. Okay? So, bago tayo tumuloy, siguro basahin ko muna itong kay Merjan Destresa na salita. Isang Batangueño. Sa true lang po, attorney, yung kaming mga dukhang mamamayan, ala naman po kaming mga mapapala sa impeachment na yan. Sayang lang sa oras, sayang sa pera, parehas-parehas lang mga yan, kurap at sa kanilang umiikot lang ang yaman ng bansa. Kita mo? Matalinong pagtingin, maobserban siya. Ang yaman ng pera ng taong bayan ay kinukurap, napunta lang sa korupsyon nila. Sila umakusa at sila inakusa ay panay lahat kurap. Yan sinasabi niya rito. So ang dapat mag-focus na lang sila kung paano tayo makaligtas sa pangkasalukuyang krisis. Yan ang problema pag ito, Grab driver ito si Merjan Destresa. Ang problema ng Grab drivers ngayon ay mataas ang gasolina. Bumababa pa ang order nila. Bakit? Siyempre, mahina ekonomiya. Walang bibiyahe. Ganun po yan ang natama na sabi ko natin si HR Commission Human Rights, Ben. So anyway,
So, iyan po ang status. Pero pakinggan natin ngayon yung pagsampa nila ng kaso laban kay Sara Duterte. At may katuturan ba ito? O, pakinggan natin ang mga sinasabi ng taga-Department of Justice. Hoy! Secretary Biado! Nagiging ano ka na? Nagiging bobo ka na. Kakahiya sa Department of Justice yan. Yan. Ito po. Vice President Sara Duterte ang tanging Si Vice President Sara Duterte ang tanging makapagpapaliwanag kaugnay ng pahayag ni Gina Acosta at Edward Fajardo na inutusan sila ng pangalawang pangulo na Ito i-release naman, yung sa balita na to, ang confidential funds. ang confidential funds envelope sa funds. ibang tao o kina Colonel Raymond Dante La Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG, at Colonel Dennis Nolasco, Deputy Commander ng VP-SPG. Sina Acosta at Fajardo ang dating Special Disbursing Officers ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO State Auditor Cyrene May del Campo, labag ito sa panuntunan ng Joint Circular ng COA at DBM. Ginawa nito ang pahayag sa pagharap sa impeachment court sa ikalawang pagkakataon kahapon August 11. Bakit accountable ang Vice President Sara Duterte? Because she approved po the transactions and the utilization of the cash advance po. Ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team, dapat mismo si VP Duterte ang magbigay linaw sa isyong ito. Gusto natin marinig mismo galing sa si Presidente anong paliwanag niya sa bagay na to. Lalo Ikaw lang ang may gusto. Kami ayaw namin. na dito maliwanag narinig natin siya mismo nagutos ng ganitong bagay Eh ano kung nagutos? Wala namang kasalanan sa pagutos. Anong klaseng abogado ka? Bubo. which constitutes a direct violation of the joint circular. Sa tanong naman kung may pagkakaitba ng due process, sa Notice of Disallowance Issuances ng COA laban sa OVP, kasunod ng testimonya ng dating Special Disbursing Officer sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability noong November 2024, tugon ng prosekusyon. Meron pong kakayahan yung COA and likewise other agencies sa kanilang mga issuances batay doon sa bigat ng report na nasa harap Kaya nila. lang, mali yan. So kung gano'n na po Mali yan, alam mo kung bakit. Nilalagay mo sa kamay ng isang auditor labang ang kapalaran ng Pilipinas na tatanggalin niyang presidente o vice-presidente base sa kanyang opinion sa audit na hindi pwede daw. bigat, dapat po yung karampatang action yung gawin para hindi na po mas makapinsala. Hinamo naman ng ilang miyembro ng House Prosecution Team si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng mga sangkot sa aligasyon ng maanumalyang budget insertions. This is challenge to Mayor Magalong. Mayor, pangalanan niyo po kung sino po yung mga house. Isa ka na doon, Dridon. Sinasabi po ninyo na sangkot. Ikaw, dito sangkot po sa ka. mga insertions sa ating pong budget. Sabihin niya kung sino sa mga prosecutors ang involved. Yun lang. Yun lang. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya ang Baguio City Mayor sa ani mabagal na investigasyon at pagsasampa ng reklamo sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects, kung saan ang iba rin umano sa mga ito ay nasa impeachment prosecutors. Rosalie Coz, humahataw sa So balita. yan, ang balita nila sa ngayon, ang parang overall assessment din yan. So tingnan natin ngayon ang assessment naman dito sa balita. Duterte Impeachment Day 15, confidential ops not part of BP Sara mandate. Yun, hindi daw kasama sa trabaho ni BP Sara ang tinatawag na confidential fund. Ngayon, kung hindi kasama yan, that is a vague statement, abstract statement yan na walang katuturan. Bakit po? Si Marcos nagbigay ng 125 billion sa kanya. So, sisihin niyo si BBM. Hindi si Sara. Kabuba talaga ito ng auditor na to. Tapos, hindi daw pwede. Bakit? Noong 2025 na budget, at 2023 pala na budget, nilagay ng Kongreso mismo ang 500 million na confidential fund at saka 112 million na confidential fund naman sa Department of Education. So, mali kung papakinggan mo mali yung sinasabi ng auditor
na wala raw sa mandato ng Vice President ang magkakaroon ng confidential fund. E di, tanggalin mo yung mga congressman at mga senador at saka si President Marcos na pumirma ng budget. Napakabuba naman itong taong ito. Bakit yan ba ng mga nag-opisina sa atin? Ay. Tapos pag-usapan natin itong isang magulong issue rin. Itong may tanong, kasi dumating po sa punto na bago pala natanggap nila Sara yung actual na pera dun sa first quarter. Dapat January 1 natanggap na ni Sara ang budget sa 2023 na confidential fund, 125. Pero huli na naibigay. Pero bago nabigay, gumastos siya muna at pina-reimburse yung gastos. So ang tanong ngayon, yung pinagastos niya sa panahon na hindi pa niya natanggap ang pera na budget para sa confidential fund, bawal ba kay Sara yan o pwede? Yan ang tanong. Na masasagot ko na pwede. Bakit? Kasi batas na po yan sa General Appropriations Act of 2023 na magkakaroon siya ng pundo January, February, March ng 125 billion. Ang nagkaiba lang, hindi pa lang na-release. Sa proseso, hindi pa na-release. So, pwede mo namang i-advance yan kasi pagkadating ng pondo, i-justify mo, although sa actual na pagtanggap ko ay wala pa, ay ay mas huli sa PETSA kumpara sa mga ginagamit namin, trabaho namin. Kasi aprobado naman yan, batas na since January 1, 2023, ay hindi mo pwedeng hindi tanggapin ang reimbursement. Tatanggapin kasi batas mismo nag-utos na kasama yan sa pundo. Mula January 1 hanggang March 31. Ano pa bang ibang issue na nais nating tirahin? So, yan ang isang mga nakalagay na mga issue sa utak ng mga senador ngayon. But which this time, pinangungunahan ko na, binibigyan ko na ng rason na bakit hindi. Ito ngayon, palabas ko ngayon yung anunsyo ng Department of Justice na nagsampa sila ng grave threat sa korte laban kay Sara. Ito. Kung ako tanangin mo, ibabasura ng korte ito sang-ayon sa desisyon ng kaso na kay Vice President Binay, na kung saan binasura ng Supreme Court sapagkat pag pinayagan mo ang kaso laban kay Binay na criminal case, ay automatically may kasama po yung administrative sanction na hindi mo pwede suspindihin ang Vice President sa opisina, tanging impeachment lamang ang pwede. Okay, pakinggan natin. Department of Justice prosecutors filed 3 counts of grave threats against Vice President Sara Duterte. This over her alleged threats against President Ferdinand Marcos Jr. and his family. DOJ spokesperson Rafael Martinez says, "We confirm that the complaint for grave threats against Vice President Sara Duterte was filed today, August 11, 2026. This is the same probe handled by the National Bureau of Investigation and the same grave threats allegations in Duterte's impeachment. The filing of the case against Duterte means DOJ prosecutors found prima facie evidence enough to ensure the case would lead to a guilty verdict." Martinez adds, the inciting to sedition case was dismissed. Duterte's legal team confirms the filing of the cases and says they anticipated and prepared for this outcome. Duterte's lawyer, Paul Lawrence Lim, says, given these serious legal issues, the Vice President will exercise all available legal remedies in due course. So yan, ito patungkol dyan. Ngayon, ipipresent din natin itong itong issue na na kung pwede bang ito, tinakil din natin ito isa. Ito, ipakita ko sa inyo yung mga balita tungkol dito. Sa confidential funds nila, kung pwede ba reimbursement ito? Yan, ang sagot natin kanina ay pwede. If the security guards... Ito. The 15th day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial reveals more details on her infamous confidential fund spending and what this cannot be spent on.
State Auditor and witness Silene Del Campo says confidential funds are not needed for the purchase of supplies and provision of medical and food aid. So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies? Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and At sa pananaw mo nga, Del Campo later affirms the Office of the Vice President cannot use confidential funds pay for security staff salaries, allowances, Okay, umpisa na natin ito. Yung bumili, kagaya ng nangyari kay Mary Grace Piatos, nakalagay reward 70,000 pero nakalagay in medicines. So, ibig sabihin, bumili ng gamot na binigay bilang reward. Pero hindi sinabi kung sino bumili, kung si Mary Grace Piatos ba bumili. Tingnan mo sitwasyon kung si Mary Grace Piatos ang bumili. Walang resibo, di ba? Ngayon, kung si Sara ang Office of the Vice President bumili, kailangan pa ba ng resibo? Yan ang tanong. Ngayon, lumabas yan sa cross-examination kahapon na hindi ba pwede itago pangalan ng pinagbilhan? Kasi baka mahulaan. Mga counterintelligence. Hindi ba pwede ilagay, bawasan, iburahin namin yung address? Pwede kami magbigay ng resibo, pero burahin mga yun. Yun, nagulo ang utak ni Kwan, ng auditor. O ano, kasama po sa tinatagong sikreto, kahit kunti lang po na hint, ay napakagaling po ng counterintelligence para mabisto ang trabaho ng gobyerno. Kaya dapat lamang na hindi na magbigay ng official receipts para sa mga binibili ng supplies na bilang regalo at mga medicines bilang regalo sa mga binigay na mga impormasyon na nakakatulong sa national security. Ganon po yan. Kasi lahat po ng tinatrabaho, ang justification po ng confidential fund ay para protektahan ng bansa na hindi mawawasak ng mga rebelde, hindi ito matitira ng mga gustong gustong magsabotahe sa ating pamahalaan na magresulta kahit maaari lang, kahit lang sabihin suspicion na matutumba ang ating pamahalaan. Okay? So normally, nanggagaling yan sa NPA, mga rebelde. So pakinggan pa natin ulit, yan patungkol naman sa allowances, salaries. Hindi naman talaga dapat gamitin yan sa sarili mong security guard at sarili mong tao. Wala pong kinlaro dito, naklaro dito, walang ebidensya si auditor na binigyan ng pera mula sa confidential fund ang mga sarili niyang gwardiya, mga Vice President Security Group. Pakinggan The natin. President cannot use confidential funds pay for security staff salaries, allowances, and other compensation. If the security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds? Ay, natural, hindi. Yung salaries po, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund. May karga na The tanong. state auditor later confirms activities listed including tree planting activities, Christmas parties, and ayuda rollouts Yan. Walang ginastos na pundo para dyan, kundi ginamit ang confidential fund sa pagmamanman, baka may mga NPA na papasok sa mga event ng Christmas parties, ayuda rollouts, tsaka tree planting. should not be included under Duterte's confidential funds. Are these, by nature, are these part of confidential funds activity? Kung under the joint circular po, yung allowable lang po na ma-charge sa confidential fund is yung enumeration sa item 4.8 po. Dito, ang tanong ni Maldita na Lorna Capunan na tinalo ko sa kaso 2 beses. 2 beses kami nagharap dito, wala siyang panalo sa akin. Ang tanong niya ay kargado. Magagamit ba ang pera ng confidential fund para sa tree planting? Gano'n? Wala nga sinabi kung nagamit o hindi. Bakit ka magtatanong kung magagamit? Yan ang mga kargado na tanong.
Yan po mga misleading na tanong, pero inaalaw. So, kung ako naman ang si Jesus Escudero, kung ako ang judge, papayagan ko po yung mga misleading na tanong. Bakit? Kasi sa sagot ng testigo, diyan mo makikita kung nagsasabi ng totoong testigo o hindi. Kaya isa po sa adhikain ko na baguhin ang rules of court, payagan ang mga misleading na tanong. Example, hindi yan tawag mo ng misleading kasi nga parang hindi kasama sa kwento ng testigo. Halimbawa, mayroon tayong testigo. Ang issue natin, sino ang nang-hold up sa 7-Eleven sa loob. Ngayon, inakusan yung may taong inakusahan. Tapos testigo yung isang tao. So ako naman ang abogado ng akusado, anong gagawin ko? Pero alam ko na imbento lang yung testigo na yon. Kasi nakita ko na CCTV ng 7-Eleven ay hindi yon ang aking kliyente. Anong gagawin kong tanong? Saan ka noong August 3, alas 3 na madaling araw, ng August 3, 2026? Sabihin ngayon ng testigo, nandun pa ako sa kanto ng Adriatico Street at Padre Paura. Diyan sa may 7-Eleven, tapat mismo nakatayo ako. Sunod na tanong, dapat ang tanong diyan, anong ginawa mo pagkatapos niyan? Gaano ka kahaba ng tayo diyan? Hindi lang po, baka maiksi, tapos pumasok na ako 7-Eleven. Ang kasunod ko na tanong, pagpasok mo, ano ang nakita mo kung meron man? Sabi niya, nakita ko may taong nanutok ng baril sa cashier. Yan, ang patunay. Tapos, sino yung nanutok? Tapos sabi niya, nang humarap sa akin, kilala ko lang sa mukha, pero hindi ko kilala sa pangalan. Iyan po ang tamang pagtatanong. Hindi po misleading yan. Pero kung ako naman magtatanong, kung halimbawa, alam ko, bilang abogado, na nagsisinungaling yung testigo, papayagan ko kung ako naman ang judge na magtatanong si Toto Kausing ng misleading. Ano pong misleading? Ganito po yan. Balikan natin ang tanong, saan ka alas 3 ng umaga, August 3, 2026? Sasagot siya, doon pa ako sa kanto ng Adriatico Street at Padre Paura Street. Sa may tapat mismo ng 7-Eleven. So, kasi ang katapat niya na yung Kamayan Restaurant. So anyway, ang susunod itatanong ko, anong ginawa mo sa refrigerator sa loob ng 7-Eleven? Hindi ba direkta, maguguluhan, at tawag dyan misleading? Pero papayagan ko yun kung ako judge. Bakit? Diyan mo masusukat kung ang testigo ay nagsasabi ng totoo. Kasi bakit? Kung misleading yung tanong ko, sasagutin ako ng testigo, Sir, hindi po ako pumunta ng refrigerator ng 7-Eleven. Pumasok po ako. Yan, diyan mo na makikita yung totoong storya. Lalabas at lalabas. Okay? So, siguro, hanggang yan na. Meron pa akong ilalabas. Nagdadalawang isip, sila ni Luistro, kung babawiin nila o i-withdraw nila yung kasong envelope, yung tinatawag na bribery. So bakit? Nang problema sila, baka matalo sila. Bakit anong pinaproblema na matalo sila? Kasi po, lumalabas mukhang totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na meron siyang video na magpapakita na tinawagan siya ni Lisa Araneta Marcos na ibibigay mga envelope at kausapin ng tao kung kanino kukunin ng envelope. So, sino ang nag-bribery dito? Si Lisa Marcos. May video recording si Sara Duterte. Kaya natatakot sila kasi ang boss nila si BBM. So, ano na lang yung makikita ng mamamayan na ganun pala yun. Okay. Pinitin natin, pakinggan natin yung sinabi ni Sara Duterte sa panahon na yan. Ito. Video of Chairman Gamaliel Cordoba. Dito natin kay Kuwa Commissioner Gamaliel Cordoba. Tama ba yun? I have a video. Ayan. Hindi tapos ang appeal namin. Hindi Ulitin natin, yan. ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap.
And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA. Sige, balat Sara. Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Yung nilipat yan, ginawang flood control. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala.
lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Tanggap ka, Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang... O sige, kuwan muna natin yan. Sabi, hanap ko yung eksakto na sinabi niya. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo wala pa kaming audit, sasabihin mo na mali kami. Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit. So anyway, dito yung vlog ko nung araw, yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Binlag ito nung sa Bohol ako. Ayan na, sa Bohol ako niyan. So, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos. Okay. So, pakinggan na lang siguro natin yun, pero mahaba lang kasi ang play. Sige, pakinggan na lang natin. Confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae
na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hira sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, So anyway, hanggang dyan lang tayo. Tanan ang gisubmit namo sa COA. Isang oras na pala tayo, kaya stop na tayo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, nawala ako nawala ako siguro sa litrato. Magandang umaga po sa inyong lahat at kakto, mabuti kung babalikan nila sa impeachment. Doktor, ipatawag po yan lahat po. Kung panahon na po na yung depensa na magpresenta ng ebidensya, makikita po lahat yan. Wala, si Roy, hindi ko na mapakinggan ang kanyang paliwanag, pero dati yun namin din sa pamantasan ng lungsod ng Maynila yan. So Sydney, Rico de lang Paniculito, magandang umaga po sa inyo lahat. At huwag kalimutan, walang api kung walang magpapapi. At sabi ng pinakamagaling na Ilocano na singer, na si Freddy Aguilar, walang nagwawagi na umaayaw. Walang umaayaw na nagwawagi. Hanggang dyan lang tayo at maraming salamat po.